morning, everyone. This is Rosal, your evangelist. Fear thou not, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Rosal Rabi. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malumpaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. For though not, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. The contents of the Bible are good and bad. Huwag po kayong matakot kundi isaulo po ninyo mga teksto buhat sa banal na kasulatan. Ito sila, magpapalakas ng inyong kalooban. At huwag po kayong magalit sa akin, dahil ang katotohanan lang po ang dapat kong isulat na galing sa Biblia. Hindi po pwedeng puro mabuti lang. Ang nilalaman ng Biblia ay may maganda at may masama. Do not be afraid, but memorize texts from the Holy Scriptures. They will strengthen your generosity. And don't be angry with me because only the truth should be written from the Bible. It can't be just good. The contents of the Bible are good and bad. The seventh plague is scary, so the text from the Bible should give us strength. Di ba nakakatakot itong 7 salot? Pero dapat po alam po ninyo at nakita nyo na iyon. Mga 6 salot na tapos na last year 2022. Natapos na po. Pero yung 7 salot na lang po ang ating hinihintay. Nakakatakot po ito kung hindi nyo alam ang talagang mangyayari. Kaya itong mga talata na manggagaling sa banal na kasulatan ang magpapalakas po sa ating lahat. Aren't these 7 plagues scary? But you should know, and you saw that the 6 plagues ended last year, 2022. It's over. But we only waited for the 7th plague. It's scary. If you don't know what's really going to happen, that's why these verses from the Holy Scriptures will strengthen us all. Let's get used to it. We can't avoid it. Pasari na po tayo dahil wala po tayong magagawa para iwasan ang lahat ng ito. Ang maganda po ay matapos ang 7 salot ay mabubukasan po ang langit ng malaking bato, tapos palapit ng palapit at magkakahiwalay-hiwalay at makikita ng ating Panginoong Hesukristo nangunguna, nakasakay sa maputing kabayo. Anong pagkasaya-saya ng mga taong matagal nang hinihintay. Isinulat ko pa lang nag-uumapaw ang aking kaligayahan. Let's get used to it because there is nothing we can do to avoid all this. The good thing is that after the 7th plague, the sky will be open. The big rock will come closer and closer and separate, and we will see the Lord Jesus Christ riding a white horse. What a joy it was to wait so long for years. I am just writing that my happiness is overflowing. Psalms 23:4. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Abagan po ninyo mga teksto na manggagaling sa banal na kasulatan na magpapalakas ng ating pananampalataya, pang-alis ng mga tako sa isipan po natin. Humawak po tayo sa ating Ama sa Langit. Look out for texts that will come from the Holy Scriptures which will strengthen our faith. Remove the fear from our minds. Let's hold on to our Father in heaven. Psalm 46, 1-3. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagaban.
Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig ay liyaon at magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyaon, Sela. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not be fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the water thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Psalm 27:1 and Psalm 118:6. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, and whom shall I be afraid? The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? John 14:27 and Deuteronomy 31:6. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya na ibinibigay na sa libutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world give unto you. Let not your heart be troubled, neither it be afraid. Be strong of a good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is the go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Isaiah 41:13 and Hebrews 13:6. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot, ano magagawa sa akin ng tao. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Deuteronomy 3:22 and Luke 12:32. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat itinakikipaglaban kayo na Panginoong Diyos. Huwag kayong mga takot, munting sapagkat nagakalulugod ng mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ye shall not fear them, for the Lord your God, He shall fight for you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Haggai 2:5 and Luke 12:7. Ayon sa salita na aking itinumpan sa inyo nang kayo'y magsilabas sa Ehipto, at ang aking espiritu ay nanahan sa inyo. Huwag kayong mga takot. Datapwat maging mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kay lalong mahalaga kaysa maraming maya. According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt, so my spirit remained among you. Fear ye not, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, before ye are more valued than many sparrows.
Lamentations 3:57 and Psalm 56:3-4. At ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo. Iyong sinabi, huwag kang matakot. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot, anong magagawa ng laman sa akin. Thou draws near in the day that I called upon thee, thou said, fear not. What time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his word. In God I will put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. All the texts must be memorized. We can use them in times. Isaulo po natin ang 15 na teksto galing sa Biblia. Para sa oras ng ating pagkatakot ay iyan ang magpapalakas po sa ating lahat. At ito ang magagamit po natin panlaban kay Satanas. Let's memorize the 15 texts from the Bible. For the time of our fear, He will strengthen us all. And this is what we can use in our fight against Satan. Thanks to all of you. I hope you can get ready and let's memorize all texts. Thank you, Rosal Ravi.